Isa pa lang siyang street vendor. Walang degree, walang pera and worse, walang naniniwala sa kanya. Kahit ang sarili niyang ina, ano ang gagawin mo kung sabihin ng buong mundo na ang panaginip mo ay katawa-tawa? At gayon pa man, ito na lang. Ang natitira sa iyo, ito ang totoong kwento ni Mateo, isang batang Pilipino na hindi pinansin, napahiya, hindi nakikita, na nagpabalikwas sa pagtitinda ng siopaw, ang pinasingaw na tinapay na tipikal sa mga lansangan ng Maynila. Pero hindi lang siya nanatili sa bangketa. Siya ginawang kita ang pagtanggi. Siya ay nagmula sa bingit ng pagsuko upang manalo mahigit 1 million pesos. Kung ano ang nangyari sa pagitan ng taggutom at ng unang milyon, magagalaw ka. Kung gusto mo ng mga totoong kwento, mga twist at turn na hindi inaasahan ng sinuman, di na manatili hanggang sa huli. Dahil ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo na kung minsan ang mundo ay hindi kailangang maniwala sa iyo. Isa lang muna ang kailangan mo sa iyo. Mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang bell. Dahil dito, nagkukwento kami ng mga kwentong nagpapabago ng buhay. At kung gusto mong maging bahagi ng aming komunidad at suportahan ang proyektong ito, maging miyembro. Ang bawat miyembro ay tumutulong na panatilihing buhay ang mga boses na ito. Ngayon, sumama ka sa akin dahil ang kwentong ito nagsisimula sa isang styrofoam at nagtatapos ito sa isang imperyo, kabanata, unang The Invisible, sa tibok ng puso ng Maynila sa pagitan ng mapupusok na eskinita ng Tondo at ang nalalabing amoy ng pritong mantika na buhay si Mateo. Sa edad na 29, isa lang siyang mukha sa libu-libo, isang taong hindi pinapansin ng lungsod. Maaga akong nagising hindi dahil may trabaho ako, kundi dahil sa init at ingay ng mga tren na basag ang anumang panaginip. Natulog siya sa isang lumang kutsyon, sa isang silid na pinagsaluhan niya ang mga kahon ng mga kagamitan na minana sa kanyang lola. Sa katabing silid, nilinis ni Aling Rosa, ang kanyang ina, ang mga labi ng buhay na may pait sa kanyang mga mata. Mateo, kung wala kang gagawin ngayong araw, mas mabuting tumulong ka na lang sa palengke. Ela dizia Neng Orlando Paraele, nagkunwari siyang walang narinig. Pumunta siya sa maliit na kusina, kung saan kinuha niya ang isang sira-sirang notebook. Sa loob nito, nag-sketch ako ng mga lasa, feelings, mga ideya. Doon nabuhay ang kanyang pangarap, paglikha ng pinakamahusay siopaos na nakita ng Maynila. Nagtawanan ang karamihan. Who wants to be siopaw with blue cheese? Baka mabaliw ka na pre, panunuya ni June, ang childhood friend. Hindi man lang nag-abalang magkomento ang iba. Para sa kanila, si Mateo ay isa lamang court jester na may maling akala ng kadakilaan. Pero naalala ni Mateo, naalala ko ang mga linggo kasama Lola Inday, ang kanyang lola, na nagmasa ng kwarta habang binibigkas ang mga sinaunang kawikaan. Mateo, hindi lang laman ang mahalaga. Dapat may puso ang siopaw mo. Sinabi niya na ang isang magandang siopaw ay tulad ng isang magandang kwento. Kailangan itong magkaroon ng mga layer, sorpresa at pakiramdam. Namatay siya nang hindi nakikitang isinasagawa ito ng kanyang apo, pero naiwan niya yung notebook. At ang apoy, noong linggong iyon, nagpasya si Mateo na subukan ang unang batch. Ginamit niya ang pensyon na natanggap ng kanyang ina para bumili ng harina, lebadura, baboy at ilang ube. Nagtrabaho siya buong gabi. Malambot at mabango ang mga siopaw, ngunit may pagdududa pa rin ang kanyang puso. Lumabas siya para magbenta sa Rua Divisoria. May dala siyang cooler sa isang kamay, pag-asa sa kabilang kamay. Walang tumigil. Ang ilan ay mukhang kahina-hinala. Ilang taon na yang siopaw mo, dise kliyente rindo. Nagbenta siya ng 2 sa loob ng 3 oras. Ang isa ay binili dahil sa awa, ang isa ay ibinalik. Umuwi si Mateo na may hungkag na mga mata. Hindi man lang nagtanong ang ina kung kumusta. Abala ako sa pagrereklamo tungkol sa gas na naubos.
Nang gabing iyon, tahimik siyang umiyak tulad ng ginawa niya mula noong siya ay 19. Ngunit mayroong isang bagay sa loob niya, isang alaala na pumipintig. Tandaan mo, Mateo, minsan hindi kailangan ng maraming paniniwala. Kailangan mo lang ng isa. Ele respondia alimbranza de Lola Inday. Ako na lang muna. Kabanata 2 recipe ni Lola. Noong bata pa siya, pinanood ni Mateo si Lola Inday na nagluluto na parang dumadalo sa isang banal na misa. Ang maliit na kalan, ang mga itim na kawali mula sa napakaraming gamit, ang tela sa ulo, lahat ay bahagi ng ritual. Paborito niya ang araw ng siopaw de bola-bola na may pugo na itlog sa gitna. Ngunit ang higit na nabighani sa kanya ay ang haplos na ibinigay niya sa mga palaman. Nagtimpla siya ng toyo sa kalamansi, pinasingaw na dahon ng badon para mabango at sinabing, hindi sapat ang magaling, dapat kakaiba. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, maingat na iningatan ni Mateo ang lumang kwaderno. Sa loob ng maraming taon, wala siyang lakas ng loob na buksan ito. Ngunit ngayon, desperado at matigas ang ulo, pinag-aralan niya ito na parang scientist. Lumikha ng 3 mga recipe adobo siopaw, puno ng mabagal na luto na baboy, toasted na bawang at suka, puting pipino, purple dough, na may matamis na palaman at artisanal na keso, tinapa delight, isang matapang na may pinausukang isda at paminta. Noong linggong iyon, kumuha siya ng mga bagong pagsusulit. Nagluto ako ng madaling araw at nagtinda sa hapon. Walang bumili ng tinapa. Ang ubi ay nakapag-usisa sa mga bata, ngunit ang mga matatanda ay tumaas ang kanilang mga ilong. Gayunpaman, hindi sumuko si Mateo. Isang araw, nag-iwan siya ng ilang siopaw sa stall ng isa sa mga kaibigan ng kanyang ina na si Aling Bebeng na nagtitinda. Hello, hello. Sa pagtatapos ng araw, ngumiti siya. Mateo, yung isa dito binili ng estudyante. Sabi masarap daw. Bibili raw bukas ulit. Naramdaman ni Mateo na may nag-vibrate sa loob niya. Isang spark, nagsimula siyang mangarap ng malakas at naabala ako nito. Kung totoo yung negosyo mo, bakit wala ka pang tindahan? Questionaba si Tio Bebot. Sa mata ng kanyang pamilya, si Mateo ay isang kabiguan. Ngunit sa mata ng lola na nabuhay sa kanyang alaala, isa lang siyang under in construction. At noong gabing yon, sa unang pagkakataon sa mga taon, hindi siya umiyak. Siya ay nagtrabaho sa katahimikan, humuhubog ng mga siopaw na may katiyakang hindi pa ito ang katapusan, 2 kabanata pa lang. 3 kabanata paghahati ng kalye, 5:30 ng umaga, nasa harap na si Mateo ng Quiapo Market. Inaayos ang isang improvised na mesa na may mga karton na kahon, isang mabulaklak na tela at ang kanyang lumang styrofoam box. Sa paligid, umalingaw-ngaw na ang ingay ng Maynila. Busina ng diip, hiyawan ng mga nagtitinda ng berdeng mangga, kaluskos ng mga dyaryo na ipinamamahagi. Ito ay tulad ng isang disordered choir, ngunit buhay. Isang kaguluhan na para sa kanya, amoy posibilidad. Nagdala ako ng 30 siopaw noong araw na iyon. Mixed feelings, personal bet. Kaunti sa lahat ng nasubukan ko, ang klasikong adobo, ang bold na ube na may kesong puti, at isang bago, puno ng longganisa, ang matamis at maanghang na sausage na paborito ng mga Pilipino para sa almusal. Ang unang ilang oras ay mahirap. Dumaan ang mga tao at hindi man lang tumingin. Ang iba ay tumawa, ang iba ay umiling. Ube sa siopaw? Anong kalokohan yan? Panunuya ng isang ginang kumunot ang ilong. Ngunit noong tanghali, may nangyaring hindi inaasahan. Huminto ang isang binatilyo. Kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at maingat na kinunan si Mateo na sinisingawan ang mga tinapay. Naagaw ng atensyon niya ang lilang kinang ng ube dough. Lumapit siya, curious. Kapatid, ano yon? Ube? Napangiti si Mateo. Ito ang unang pagkakataon na may nagtanong ng may tunay na interes. Oo, ube siopaw.
May kesong puti sa loob. Tikman mo libre. Pag di mo nagustuhan, tumawa siya at bumili ng 2. Kinuha niya ang unang kagat. Kinunan ito. Ang sarap. Legit, sabi niya at tumalon sa pagitan ng mga stall. Nagpo-post doon sa TikTok. Walang pakialam si Mateo. Kanina pa ako nakarinig ng papuri na sinundan ng katahimikan, ngunit makalipas ang 20 minuto, lumitaw ang isang grupo ng 3 babae mula sa parehong paaralan, nagtanong, "Dito ba yung ube siopaw?" Yung nasa video, ibinenta niya lahat bago mag-alas 3 ng hapon. Habang pabalik, hawak ang mga kulubot na perang papel na parang may hawak na tropeyo. Tumingin si Mateo sa kulay, abong langit ng Maynila at bumulong sa sarili. Hindi pa ito panalo. Pero umpisa na to, ng gabing iyon, nadatnan siya ni Aling Rosa na nakangiti habang nagluluto pa ng pasta. "Bakit ka nakangiti?" Hindi sumagot si Mateo. "Naging abala ako sa paghahanda ng dobleng dami ng siopaw para sa susunod na araw." Ika-4. Nakabanata ang gabi na gumuho ang lahat. Ang kidlat na tagumpay ng video ay nagdulot ng 1 linggo ng disenteng benta. Ito ay hindi sapat upang suportahan ng sambahayan, ngunit ito ay higit pa kaysa sa kanyang kinita sa huling 6 na buwan na pinagsama. Si Mateo ay nagsimulang mangarap ng sariling sales cart. Marahil kahit isang maliit na tindahan sa kapitbahayan ng Sampaloc noong Biyernes ng linggong iyon, mas maaga siyang nagising kaysa karaniwan. "Gumawa ako ng isang espesyal na batch, siopaw de lechon, kawali na may hoisin sauce, isang ideya na dumating sa akin sa isang panaginip. Alam kong delikado ito. Ang gastos ay mas mataas, ngunit ang lasa ay nakapagtataka." Dumating siya sa punto ng pagbebenta bago sumikat ang araw, itinayo ang kanyang improvised stand. Inayos ang mga siopaw na may halos seremonyal na pangangalaga. Pagsapit ng tanghali, 5 pa lang ang naibenta niya. Ang init ay hindi matiis at ang trapiko sa lugar ay lumilitaw na inilihis. Umupo siya sa ilalim ng telang nakatali sa pagitan ng 2 poste, sinusubukang huwag mawalan ng pag-asa. Noon niya narinig ang mga yabag. Mabilis, insecure. Napatingin sa kanya ang 3 lalaki, marumi at payat. 8 o 9 na taong gulang sana sila. Ang mga gutom na mata, hindi sila nagtanong. Tumakbo lang sila papunta sa kahon at tinanggal ang takip. Tumayo si Mateo, sumisigaw, ngunit nakuha na nila ang lahat. Sa ilang segundo, nawala sila sa pagitan ng mga eskinita ng Quiapo, parang mga daga na sanay sa dilim. Tumakbo si Mateo sa instinct, ngunit huminto sa pangalawang block. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga paa. Ang pawis at singaw mula sa ngayon ay walang laman na styrofoam ay tumaas na parang parusa. Nang gabing iyon, umuwi siyang walang dala. Naghihintay si Aling Rosa sa balkonahe. "Nasaan ang kita?" "Hindi," sumagot si Mateo. "Bakit mo pinipilit yan? Di mo ba nakikita? Wala kang patutunguhan dyan, anak." Tumingin siya sa kanya. Sa unang pagkakataon, nang walang takot, "Ma, ito lang ang meron ako. Kung ito mawala, wala na talaga." Natahimik siya, pumasok. Nilak niya ang pinto. Nakaupo si Mateo sa hagdan, nakatingin sa langit. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, seryoso niyang naisip na huminto tungkol sa pagkuha ng trabaho sa ilang fast food na lugar. Maging isa pa, kalimutan ang notebook ni Lola, kalimutan ang lasa. Ngunit noong gabi ring iyon, may tumunog na notification sa kanyang lumang cellphone. Natag ka ni Hates Carla sa isang video. Binuksan. Ito ay ang binatilyo noong nakaraang linggo na may bagong video. Pinakita nito ang ube siopaw sa slow motion, malutong sa labas, natutunaw ang keso sa loob. Sabi sa caption, "Ang best street food ever, paon ng bayan, siya sa ube siopaw ni Kuya Sastro Hidden Gems, Manila." Siya ay nagkaroon 17,000 likes, wala pang 4 na oras. Napatitig. Si Mateo sa may ilaw na screen. Nakangiti.
Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa katiyakan. Kabanata Pipa, viral kinaumagahan, dumating si Mateo sa point of sale na may dala lamang na 8 siopaw. Nasiraan ako ng loob, natakot sa mas maraming pagkatalo, mas maraming tawa, wala nang iba pa. Parang tingga pa rin ang nakawan sa kanyang dibdib. Ngunit nang malapit na siya sa Quiapo Market, may napansin siyang kakaiba, isang maliit na pila. May 3 babae na may hawak na cellphone, nakangiti at tumitingin sa paligid. Sa likod nila, may nag-uusap na mag-asawa habang nakaturo sa kanilang cellphone. Napahinto si Mateo, nalilito. "Kapatid, di ba ang pangit ko kay Carla?" Sigaw ng isa sa mga babae. "Oo, ako yun." Sagot niya na hindi pa rin nakakaintindi. Wala pang 20 minuto na wala ang 8 siopaw at mas maraming tao ang dumating. "Pre, bakit sold out na agad?" Reklamo ng isang batang lalaki na nakaitim na t-shirt. Hindi alam ni Mateo ang sasabihin. Ngumiti siya at humingi ng tawad. He dispensed with a promise. "Bukas, mas marami na, babalik ako." Tumakbo siya pa uwi na parang may dalang banal na mensahe. Hingal na hingal siyang dumating at nagkulong sa kusina. Gumawa ng mas maraming kwarta, na doble, triple. Gumawa siya ng 120 siopaw sa buong hapon at gabi. Adobo, ube, longganisa, lechon. Ginamit niya ang bawat sentimos na mayroon siya sa pagbili ng mga sangkap. Tahimik na nakamasid si Aling Rosa. May kung anong bagay sa mata ng anak na hindi niya nakita mula pagkabata. Apoy, kinaumagahan, nabuo na ang linya bago pa man sumikat ang araw. Ang ilan ay nagmula sa malalayong lugar. Ang iba ay kumuha ng mga larawan, gumawa ng mga video, minarkahan ng lokasyon. Si Carla, ang binatilyo sa video, ay nagpakita kasama ang 2 pang lokal na influencer. Nirecord nila ang pagluluto ni Mateo, hinuhubog ang mga siopaw gamit ang kamay, binalot ito ng craft paper na may maliit na selyo, pao ng bayan. Makalipas ang 1 linggo, nagkaroon ng 50,000 followers si Mateo sa Instagram. Nakatanggap ako ng mga order sa pamamagitan ng mensahe, sa pamamagitan ng telepono, kahit na mga ticket na naiwan sa newsstand. Nagsimula siyang tumanggi sa mga order dahil sa kakulangan ng produksyon. Ito ay marami para sa isang lalaki. Noon niya tinawagan ang kanyang pinsan na si Nico na nagtatrabaho sa isang food truck sa Makati. "Tol, kailangan ko ng tulong. Hindi ko na kaya mag-isa." Hindi ito biro. Lumapit si Nico para tingnan ito ng malapitan. Sinubukan ito. Nakangiti. "Mateo, pre, pwede nating gawing negosyo to, tindahan, brand." Laban na at doon nabuo ang ideya. iClick ang iClick. Isang tatak ng artisanal na siopaw na may mga malikhaing recipe, pagkakakilanlang Pilipino at kaluluwa sa kalye. Ika-6 na kabanata ang siopaw ng bayan. Sina Mateo at Nico ay nagsimula sa maliit. Nagrenta sila ng kusinang pangkomunidad malapit sa eskolta, kung saan makakagawa sila ng mas marami sa mas kaunting oras. Kumuha sila ng 2 katulong mula sa kapitbahayan. Nagprint sila ng mga simpleng label, i-click ang iClick, day gawa sa puso. Sa loob ng 3 linggo, mahigit 500 units na ang naibenta nila kada araw. Ang pagkakaiba, ang lasa, katapatan at mga social network. Buhay na ipinakita ni Mateo ang kanyang paghahanda na tumutugon sa bawat komento. Naipost sa likod ng mga eksena, pagkakamali, eksperimento, lumikha ng bagong lasa, pao fiesta, puno ng karne kaldereta at tinunaw na keso. Sa loob ng 24 na oras, naging viral ito. Ang mga lokal na pahayagan ay nagsimulang maglathala ng mga ulat. Inilista ng mga food blog ang ube siopaw bilang isa sa pinakamahusay sa Maynila. Nakarating ang isa sa mga video ni Carla, 1 million view TV Patrol dumating sa pelikula. In-interview nila si Mateo sa isang apron na may harina sa kanyang mga bisig na nagsasabing, "Hindi ko po akalain. Basta siopaw lang noon.
Ngayon, siopaw na may kwento, hindi nakalimutan ni Mateo ang improvised stand, ang ninakaw na styrofoam, ang araw na naisipan niyang sumuko. Ngunit ngayon, sa paglaki ng tatak, isang bagay ang naging malinaw. Nagsisimula pa lang siya. Kapitulo 7, ang ₱1,000,000. Isang taon na ang lumipas mula noong umagang iyon nang dumating si Mateo sa Divisory Street na may walang laman na palamigan at mabigat na balikat. Ngayon, nakasuot siya ng itim na sando na may logo na "I-click ang I-click", nakalimbag sa masiglang dilaw sa dibdib. Sa kanyang mga kamay, hindi na isang pansamantalang styrofoam, kundi isang susi. Maliit, maliwanag, puno ng kasaysayan. Ang tindahan ay nasa Sampaloc, 3 blok mula sa pampublikong paaralan kung saan siya nag-aral. Simple lang, may glass counter, pare-pareho ang singaw, amoy sumasayaw sa hangin at palagi ang pila. Sinabi ng tanda, "Pau-pau." Paborito ng bayan, si Mateo ay kumikita na ngayon ng higit sa ₱1,000,000 sa isang buwan. Namuhunan siya sa mga satellite kitchen, umupa ng mga dating nagtitinda sa kalye, nag-donate sa mga babae sa tanghalian sa paaralan. Ngunit ang kanyang pinakamalaking pagmamalaki ay hindi pera. Ito ay alam na hindi na ako invisible. Isang hapon, unang beses, na pumasok si Aling Rosa sa tindahan. Suot niya ang floral blouse na sinuot lang niya sa mga misa ng linggo. Tiningnan niya ang mga nakadisplay na siopaw, ang mga painting sa dingding na may mga larawan ni Mateo at nang yumaong si Lola Inday, ang pamilyar na amoy ng adobo na may bawang at suka. "Mateo," dise sigurandong pakote, "yung siopaw mo masarap pala talaga." Ngumiti lang siya. Sabi ni Lola, "Dapat may puso ang pagkain. Ngayon, puso mo na ang binibili ng tao." Tumango ang ina. Hinawakan niya ang balikat ng anak. "Pasensya na, anak." Hinawakan ni Mateo ang kamay niya. Pinisil iyon ng may pasasalamat. "Masalamat sa lahat," respondeu. Nang gabing iyon, matapos isara ang tindahan, nagpasya si Mateo na bisitahin ang lumang outlet sa Quiapo. May dala siyang siopaw na nakabalot bilang regalo na para bang may ibabalik siya sa nakaraan. Umupo siya sa parehong hagdan kung saan isang araw ay muntik na siyang sumuko. Magkaiba ang lugar, ngunit pareho ang hangin. Mainit, maingay, buhay. Doon kumain siyang mag-isa. Sa katahimikan, tumingin siya sa langit. Na-imagine niya ang kanyang lola na nakangiti. Minsan, hindi kailangan ng maraming paniniwala. Kailangan mo lang ng isa. At ngayon, naniwala siya para sa iyo, para sa mga darating mamaya. Para sa mga nagbebenta pa rin mula sa mga invisible na stall na may pangarap na mas malaki kaysa sa kanilang mga styrofoam box. Si Mateo ay buhay na patunay niyan hindi sinisira ng lansangan ang mga nangangarap. Subukan mo lang. Pinatunayan ni Mateo na hindi ang mundo ang nagpapasya sa iyong halaga. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong kwento. Mula sa hindi nakikita hanggang sa sanggunian. Mula sa isang simpleng siopaw hanggang sa tatak na sumakop sa isang buong bansa. Kung ang kwentong ito ay naging inspirasyon mo, mag-subscribe sa channel ngayon. Dahil dito, linggo-linggo, makikita mo ang mga totoong kwento ng pagtagumpayan, pagnenegosyo at katapangan. Pindutin ang kampana at maging miyembro kung gusto mong suportahan ang aming trabaho at tumulong na magbigay ng boses sa mga kwentong tulad ng kay Mateo. At ngayon sabihin sa akin sa mga komento, ano ang gagawin mo? Kung walang maniniwala sa panaginip mo, ang pag-uusap na ito ay nagpapatuloy sa iyo.